upon coming home, I realized how wrong I was for entertaining such thoughts. I could never in good conscience betray my husband's trust in me. Chapter 9. Hi! Bati ni Alan, sabay yapos at halik sa kanya. Pagpasok pa lang ng asawa sa pinto ay sinalubong na siya nito. Matagal bago niya pinakawalan ang yapos ni Alan. Hinalikan din niya ito ng paulit-ulit. I love you. Bulong niya kay Alan. I love you more. Sagot naman nito sa kanya. No, I love you more. Hinawi nito ang kanyang buhok at tiningnan ang kanyang mukha. You look tired. Pinapahirapan ka ba ng husto ng boss mo? Biro ni Alan sa kanya. Tinagot lang niya ito ng mas mahigpit pang yapos. Alan, let's go out. Mag-dinner tayo sa labas katulad ng dati. Sinasabi ko na nga ba't mayroon kang gustong ipahiwatig sa mga payakap-yakap mong yan eh. Bahagya niyang niluwagan ang pagkakayapo sa asawa. Wala. I just miss the time when we used to go out almost every night. Kasi hindi ko pa makain ang mga luto mo. Kinurot niya sa tagiliran ang asawa. Kurot ng paglalambing. Pero darling, paano si Angela? Nandiyan naman si Yaya Nenay eh. We can leave the number of the restaurant when we're going to eat. Rona, bakit ba? Basta, I want to go out. Please, Alan, please. Puno ng tao ang restaurant na kanilang pinuntahan. Alam niyang ganito ang kanilang aabutan. Pero nararamdaman niyang kailangan niya to. Gusto niyang makapag-relax na kasama ang asawa. Thank you for taking me out. Sabi niya kay Alan. Ngumisi si Alan at hinalikan ang kanyang kamay. I should take you out more often. You look very beautiful. At hinalikan uli nito ang kanyang kamay. Are you saying na hindi ako maganda pag nasa bahay? Are you kidding? Of course you are. Kaya lang, I try not to look at you so much pag nasa bahay tayo. Baka hindi na tayo lumabas ng kwarto. Tumawa si Rona sa sinabi ni Alan. At least dito, safe na lugar dahil maraming tao. Pwedeng magpista ang mga mata ko without the danger of you know what. Kumindat lang si Alan. At nakuha naman ni Rona ang ibig sabihin nito. Salbahe ka talaga. But I like what you're saying. Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Rona. Please, don't go on. Pagpibiro na niya sa asawa. Nakalimutan na niya ang mga nangyari sa opisina. Buong-buo na ang kanyang atensyon para kay Alan. Bilib na bilib siya sa asawa. Alam na alam nito ang mga gusto niyang marinig. Paglabas nila ng restaurant, naglakad sila papunta sa kanilang sasakyan. Napadaan sila sa isang malaking pader na tinatamaan ng malakas na ilaw ng poste. Napansin ni Rona ang anino nilang dalawa ni Alan. Alan, ang taas ng anino mo. Tumabi pa si Alan sa kanya at lalong nakita ang difference ng kanilang taas. Halos umabot lang siya sa may balikat ng asawa. Lumayo-layo ka ng konti sa akin. Lalo akong nagiging pandak niyan. Nagpumiglas siya sa kamay ni Alan. Inakbayan siya nito at hinalikan ang kanyang ulo. I like it this way. Hinalikan siyang muli ng asawa. Para lagi kang mas malapit sa puso ko. Bulong ni Alan sa kanya. Gusto niyang maiyak sa sinabi ng asawa. Walang kahiya-hiya niyang niyapos ang asawa kahit nasa papublikong lugar.
loob ng kanilang silid, para silang bagong kasal na ngayon lang didiskubrihin ang bawat isa. Kinawi ni Alan ang buhok niya sa may batok. Naramdaman niya ang init ng hininga ng asawa. Ang mga banayad na halik na unti-unting lumalakas ang pwersa dala ng silakbo ng damdamin. Mahal kita, Rona. Mahal na mahal. Alan. At minsan pa ay naging isa ang mga aninong gumagalaw sa iisang sensual na ritmo ng pag-ibig. Bago siya inagaw ng antok, ay naramdaman pa niya ang halik ni Alan sa kanyang labi. I love you, sabi nito sa kanya. Nagising siya sa gitna ng gabi. Naulinigan niyang umiingit ang anak sa katabing kwarto nila. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng asawa na hanggang ngayon ay nakayapos pa rin sa kanya. Naisip niyang silipin ang anak. Maingat siyang pumasok ng kwarto ni Angela. Nagtaka siyang himbing na himbing ang tulog nito. Sandali niyang pinagmasdan ang anak. Tahimik na tahimik ang bata. Tamang-tama ang ibinigay naming pangalan sa'yo. Dahil ikaw ang anghel namin ng daddy mo. I love you, Angela. Hindi niya napigilan ang sariling halikan ng anak. Pag-angat niya ng kanyang ulo ay nasagi niya ang mobile na nakasabit sa tabi ng higaan ni Angela. Tumunog iyon at nagulat ang bata. Natuluyan na nga ang pag-iyak nito. Galit na galit ang iyak ng bata sa pagkakaistorbo ng tulog. Walang nagawa si Rona kung hindi ang kargahin ito. Pero lalong lumakas ang pag-iyak nito. Sinayaw-sayaw na niya ang bata, pero ayaw pa rin tumigil. I am sorry, darling. Ang mami ang may kasalanan. Sige na, baby. Go back to sleep. Tahan na. Pag-alo niya sa anak. Ibinaba niya ito sandali sa higaan para igawa ng gatas. Pero lalong lumakas ang pag-iyak ni Angela. What's wrong? Tanong ng pupungas-pungas pang asawa. Nabitiwan niya ang hawak-hawak na gatas nang makita niyang si John ang tumatayo bilang kanyang asawa. Bigla siyang napabalikwas ng bangon sa kama. Pawisan at hinahabol ang hininga. Salamat at panaginip lang. What's wrong? Kamuntik na siyang mapatalon sa kama nang tanungin siya ni Alan. Ang akala niya kasi ay si John pa rin ang katabi. Are you alright? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Sandali at ikukuha kita ng tubig. Wag na, ako na lang ang kukuha. Naisip niyang gusto rin niyang makapag-isa. Mabilis siyang lumabas ng kwarto nila sa takot na baka usisain pa siya ni Alan. Nagising siya sa hawak ng maliliit na kamay na nilalamas ang kanyang mukha. Good morning, Mommy. How are you today? Nagpapabatang boses ni Alan. Hawak-hawak nito ang anak na nakasalampak sa unan na malapit sa kanyang ulunan. Umiti siya sa mag-ama niya. And good morning to you, too. Hinalikan at pinanggigilan niya ang anak. Honey, ang aga-aga pa. Ang asim na ng kamay mo. May lumabas na parang halakhak kay Angela na parang naintindihan ang sinabi niya. Nagtawanan silang mag-asawa. Hinalikan siya ni Alan sa noo. Kumusta? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tumango lang siya sa tanong ng asawa. Naalala niya ang ibig sabihin ni Alan. Ang panaginip niya kagabi. Naisip niyang mabuti na lang at nakatulog na ito nang bumalik siya sa kanilang higaan. Hindi niya alam kung paano ikikwento ang napanaginipan. Pero ngayon ay parang naghihintay ito ng kanyang sasabihin tungkol doon.
Kinuha ni Rona ang anak at tumayo na sa higaan. Hinalikan niya ito. Alam niya na sa ganito lang paraan niya mapoprotektahan ang sarili sa mga tingin ni Alan. Nagkunwari siya. Hindi ko na maalalang masyado ngayong umaga. Basta ang alam ko, takbo ko ng takbo hanggang mahulog ako sa isang malalim na hukay. Tapos, nagising na ako. Parang ang bangungot. Lumapit sa kanila si Alan at niyakap silang mag-ina. Mabuti pang bumaba na tayo. Nakaayos na ang breakfast table. Maagang nagising si Angela, kaya tumayo na rin ako kanina. Bakit di mo ako ginising? Alam ko namang napuyat ka kagabi. I waited for you pero inantok na rin ako. Impatient na si Angela. Nagpupumiglas ito sa kanya at tumahabol ng pagpapakarga kay Alan. Yes, honey. Sama ka muna sa daddy. Susunod na lang si mami sa baba. Naiwan na uli si Rona sa kanilang silid. Hindi maalis sa kanyang isipan ang napanaginipan kagabi. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip na yon? Bakit si John ang lumabas sa kwarto namin? Lumapit siya sa may tukador. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Nakaagaw ng kanyang tingin ang glass menagerie na nakadisplay sa tabi nito. Kinuha niya ang pusa. Naalala niyang si John ang may bigay noon. Bukas ko na sana ibibigay ito sa'yo. Kaya lang, baka hindi na ako makapunta sa inyo bukas. Ang sakit ng ulo ko. Anyway, bukas na rin naman ngayon. Malala niyang sabi ni John kanina sabay tingin sa relos. It's almost 2 o'clock. At inabot ni John sa kanya ang maliit na kahon. Salamat. Ano to? Sana magustuhan mo. Glass na pusa? Naku, John. Thank you very much. Paano mong nalaman na meron akong collection na glass menagerie? Thank you. Thank you. Sa sobrang niyang katuwaan kanina, tumayo siya sa inuupuan at tahalikan sana niya sa pisngi si John. Pero dahil siguro sa kalasingan, sa gilid ng labi ni John naglanding ang halik niya rito. Naalala niyang namula ng gusto ang mukha ni John. At nang umuwi na sila, sinabi pa nito, kung ayaw mo pang umuwi, sa amin na kita itutuloy. Akala ko'y biro lang lahat ang sinasabi mo sa akin. Nangilid na naman ang kanyang luha. Kumuha siya ng tissue paper. Hinalikan muna niya ang menagerie na pusa bago ibinalot. Itinago na niya ito kasama ng mga bagay na mahalaga sa kanya. Sa isip niya, iba na ngayon. Na alam na niya ang tunay na damdamin ni John.